Maagang nagising si Cheska de Vera sa tunog ng alarm clock niyang paulit-ulit na parang sirenang galit. 5:00 pa lang ng umaga, pero gising na ang buong katawan niya. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa kaba. First day ko na. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Ramdam niya ang halong excitement at nerbiyos. Agad siyang bumangon at nag-ayos ng kama at dumiretso sa banyo. Habang naglilinis ng muka, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Kaya mo to, Cheska. Huwag kang kabahan. Ani niya sa sarili habang pinapahid ang moisturizer sa pisngi. Ilang minuto lang, nakaayos na siya. Nakapusod ang mahabang buhok, suot ang simpleng blouse at itim na slacks. Wala siyang suot na makeup, kundi konting lip tint at pulbo. Ayaw niyang mapansin dahil lang sa itsura niya. Mas gusto niyang ma-appreciate sa trabaho. Pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit sa maliit na sling bag, kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang kanyang ina sa probinsya. Hello, Ma? Bungad ni Cheska. Sabay ngiti nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang nanay. Nak, good morning. Nasa trabaho ka na ba? Hindi pa po, mapalis pa lang. Tinawagan ko lang po kayo saglit para kamustahin. Ay nako, salamat naman at naalala mo pa ako. O kumusta ka na dyan? Nakakain ka na ba? Opo, Ma, nag-toast lang po ako at kape. Hindi pa naman ako gutom. Hay nako, huwag mong ugaliin yung ganyan ha? Kailangan mo ng lakas lalo na't first day mo ngayon sa bagong trabaho mo. E baka matumba ka dyan sa kusina. O di kaya, pagdating mo sa opisina, bigla kang mahimatay dahil sa gutom. E di mapahiya ka pa dun. Napangiti si Cheska. Opo, Ma. Magpapakabusog po ako bukas, promise. Mabuti. At pakinggan mo ako, Cheska, ha? Maging masipag ka. Makisama sa mga katrabaho mo. At huwag kang mahihiyang magtanong kung may hindi ka alam. Hindi naman nakakababa ng dangal ang magtanong. Opo, Mama. Isusulat ko nga po lahat ng sinabi niyo eh. Isa pa, huwag mong kalilimutan na magdasal bago ka pumasok. Kahit konti lang. Kahit tahimik lang sa isip mo. Yes po. Salamat po talaga, Mama. At Cheska, alam ko malayo ka ngayon sa amin. Pero tandaan mo, lagi kami nandito para sa'yo. Lalo na ako. Hindi mo man ako makita araw-araw, pero dasal ko sa'yo, araw-araw at gabi-gabi. Nanahimik si Cheska sandali. Napalunok siya at napangiti, habang pilit pinipigilan ng luha. Salamat po, Ma. Sobrang miss ko na po kayo. Miss ka na rin naman, anak. O sige na, baka malate ka pa. Mag-iingat ka, ha? Opo, I love you, Ma. Mahal din kita, anak. Pagkababa ng tawag, sandaling napatitig si Cheska sa screen ng cellphone niya. Kinagat niya ang labi at huminga ng malalim. Kaya ko to. Para sa pamilya. Bulong niya sabay hakbang palabas ng apartment. Habang naglalakad siya sa kalsada papunta sa sakayan ng jeep, sinikap niyang huwag kabahan. Pinakiramdaman niya ang paligid. Maaga pa kaya malamig-lamig pa ang hangin. Tahimik pa ang mga kalsada, pero pagdating niya sa kanto, Ang haba naman ng pila? Napakunot ang noo niya nang makita ang napakahabang hanay ng mga taong naghihintay sa jeep. Lahat sila mukhang empleyado. May dalang bag, ang iba'y may bitbit pang baon. Tumingin siya sa relo niya. 6:15 a.m. Okay, 8 pa ang pasok ko so may time pa naman. Mahina ang sambit niya. Napahinga siya ng malalim. Habang nakapila, nilabas niya ang phone niya at binuksan ang note app. At nagsulat doon. Dapat, agahan niya pa bukas. Dapat 5:30 nakaalis na siya. Kung gusto mo maging maayos ang simula, dapat hindi ka palaging nakikipag-unahan sa pila, Cheska. Bulong niya habang pinipilit ng umiti. Pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid.
May mga kabataang nagbabasa ng libro, magkasintahang magkayakap, at may ilang mukhang lutang pa dahil sa antok kaya napaisip siya. Siguro ganito talaga pag nasa Maynila ka na. Kailangan mo unahan ng lahat para lang makarating sa pupuntahan mo. Napangiti siyang napalingon sa langit. Medyo madilim pa pero unti-unti nang sumisilip ang liwanag. First day ko ngayon, pero hindi ito magiging huli kong magandang simula. Pagkarating ni Cheska sa malaking gusali ng La Vida Restaurante, agad siyang napatingala. Eleganteng modernong disenyo, malalaking salamin at pulidong signage. Halatang hindi basta-bastang kainan lang ito. Grabe, dito na talaga ako magtatrabaho. Mahinang sambit niya habang papasok sa main entrance. Pagkapasok niya ng lobby, agad siyang nilapitan ng isang babaeng naka-black slacks at formal na blouse. Maayos ang buhok at may hawak na clipboard. Hi! Ikaw si Cheska de Vera, right? Tanong ng babae na medyo striktong tono, pero magaan ang ngiti. Opo, ako po yun. Ako si Miss Trina. Ako ang branch manager dito. Sumunod ka na. Nagsimula na yung briefing. Tumango agad si Cheska at sumunod habang pinipigilan ng sarili sa paglakad ng sobrang dahan-dahan. Ramdam niya ang kaba habang tinatahak ang hallway, papunta ng function room. Pagbukas niya, nakita niya na may 2 taong nandun. Isang lalaki at isang babae. Umupo agad siya sa bakanting upuan. Pero ramdam niya agad na may matang nakatingin sa kanya. Paglingon niya sa kanan, nakita niya ang babaeng naka-ponytail na nakasuot ng simpleng light pink blouse at black slacks din. Maganda ito, maputi at makinis ang balat. Parang may kinikilig ng ngiti habang tinititigan siya. Ngumiti si Cheska ng alanganin. Hi. Mahinang bati niya. Hi din. Sagot ng babae. Hindi pa rin inaalis ang tingin. Ang ganda mo. Doon nagulat si Cheska. Ha? Ako? Tumawa ng mahina ang babae. Oo, sorry ha, pero hindi naman ako creepy. Nahihiyala ako magtanong kung saan ka galing. Kasi parang ang fresh mo kahit maaga. Salamat ha, taga Laguna po ako. Kaya pala, ako si Sophie. Sabay abot ng kamay ng babae. Cheska. Sagot niya, sabay abot din ng kamay. Bigla namang tumikim ang lalaki sa kabilang side ng mesa. Ako rin po pala nandito. Baka makalimutan yung may lalaki kayong kasama. Sabay tawa nilang tatlo. Ay, sorry kuya. Ano nga pala pangalan mo? Biro ni Sophie, Tyler. Bagong graduate ng HRM, galing Davao. Wow. Ako po hindi pa ako nakapagtapos. Biglang natahimik ang dalawa, pero agad ngumiti si Sophie. Okay lang yan, no? Halos lahat naman tayo dito nagsisimula. Basta masipag, panalo. Bago pa man makasagot si Cheska, bumukas ang pinto at pumasok si Miss Trina. Agad silang natahimik at inayos ang upo. Okay, good morning everyone. Welcome sa La Vida. Alam kong pare-pareho kayong kabado, pero don't worry, tutulungan namin kayo na maging comfortable. Napatingin si Cheska kay Sophie nang umiti lang ulit sa kanya na para bang sinasabing, kaya natin to. Quick rundown lang tayo ha. Patuloy ni Miss Trina. For today, Cheska and Sophie, you'll be assigned as waitresses sa main dining. Tyler, ikaw sa bar area. Hindi pa kayo full shift ngayon. More on observation and light task muna. Tumango silang tatlo. Cheska, I know hindi ka pa ganun ka-familiar sa galawan but just follow Sophie. She'll guide you. Okay lang po sa akin. Sagot ni Cheska ng medyo mahina pero may kumpiyansa. Mabuti. Ang mga customers natin dito, high profile. Mga artista, politiko, negosyante. Kailangan alerto kayo, magalang at malinis kumilos. Walang magbabagsakang kutsara, walang matatapon na tubig, okay? Opo, ma'am. Good. Magpalit na kayo ng uniform. Nasa 3rd floor ang locker room nyo.
Si Ate Lita sa HR ang mag-aasikaso sa inyo. Tumayo silang tatlo at nagsimulang maglakad palabas. Habang naglalakad, tinapik ni Sophie sa braso si Cheska. Excited ka na? Medyo, pero kabado din. Same, pero masaya ako na ikaw ang kasama ko. Feeling ko magiging magaan ang trabaho kung ikaw yung partner ko. Napangiti si Cheska. Salamat. Buti na lang mabait ka. Syempre, cute ka kasi eh. Biro ni Sophie sa kanya. Ako, Sophie baka pagsilosan ako ni Tyler niyan. Hoy, narinig ko yan Ani Tyler mula sa unahan. Nagtawanan silang tatlo habang paakyat sa hagdan. Sa kabila ng kaba, nagsisimulang gumaan ang pakiramdam ni Cheska. Habang naglalakad, napatingin siya sa paligid. Pakintabang sahig, elegante ang interior, at amoy na amoy ang mamahaling ambiance ng restaurant. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. First day, first step. Bulong niya sa sarili. Hindi man ako nakapagtapos, pero sisiguraduhin kong hindi ito magiging sagabal para maging matagumpay ako. Pagdating nila sa locker room, hinawakan niya ang doorknob at huminga ng malalim. Hindi pa man tanghaling tapat, abala na si Cheska sa pagpupunas ng mesa sa dulong bahagi ng main dining hall. Maayos ang galaw niya, banayad ang bawat kilos, pilit pinapakalma ang sarili. Kahit ilang beses na siyang nakaramdam ng tensyon mula sa mga demanding na customers. Konting tiis, Cheska. Bulong niya sa sarili, habang pinapahid ng basang pamunas ang ibabaw ng marmol na lamesa. First day mo pa lang, huwag kang magkakamali. Lilingon na sana siya para lumipat sa kabilang lamesa, nang biglang bumukas ang pintuan ng restaurant. Agad siyang napalingon doon. Dahan-dahang pumasok ang isang lalaki. Naka-black tuxedo. Maayos ang ayos ng buhok. Moreno. Matangos ang ilong. At may matalim pero mapanatag na titig. Parang galing sa isang fashion magazine. Naglakad dito na parang alam niyang nakatingin sa kanya ang buong mundo. Napahagat labi si Cheska. Wow. Bulong niya. Halos hindi napansin na nakatitig na pala siya. Dumiretso ang lalaki sa table 9. Isa sa mga mesa sa mismong linya ng area niya. Nang makaupo ito, agad siyang kumilos at mabilis na nilapitan ng customer. Nakasuot siya ng puting blouse at itim na slacks na uniform ng waitress. Pero sinikap niyang panatilihing maayos ang postura niya. Good afternoon, sir. Ito po yung menu. Ngunit sa halip na tumingin sa menu, tumingin sa kanya ang lalaki. Diretso. Matalim. Parang sinusuri siya. Napalunok si Cheska. Sir? Tanong niya ulit. Pilit pinananatili ang ngiti. Nagulat ang lalaki. Sorry. Na-stuck lang yung mata ko. Po? Kunot tuon niyang tanong. Wala. I mean yes. And thank you sa menu. Kinuha nito ang laminated menu at sandaling tumingin dito. Pero paminsan-minsan, sumusulya pa rin sa kanya. Take your time po, sir. Aniya. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niyang nagsalita ito. Actually, I'm ready to order. Bumalik siya agad sa gilid ng mesa at inilabas ang maliit na notepad at ballpen. Yes, sir. What would you like po? Grilled salmon with lemon butter sauce, then iced tea. Noted, sir. Anything else? Ikaw, may recommend ka ba? Napatingin si Cheska. Po? Sa dessert, baka may favorite ka. Yung chocolate lava cake po. Bestseller namin. Lalo na kung mahilig kayo sa matamis. Ngumiti ang lalaki, mas banayad. Sige, yun na rin. I'll trust your taste. Medyo natawa si Cheska. Okay po, I'll place your order now. Sabay abot ng lalaki ng menu. Pero nagkamali sila ng timing. Saktong inabot niya rin yon kaya't sa halip na mahawakan niya agad ang menu, tumama ang mga daliri niya sa kamay ng lalaki. Pareho silang napatigil. Para bang biglang huminto ang paligid. Tahimik, walang ingay, walang galaw,
Nagtama ang kanilang mga mata. Si Cheska, nanlalaki ang mga mata, at si Clyde, nakatitig lang sa kanya na tila hindi rin alam ang gagawin. Agad na binawi ni Cheska ang kamay niya. Sorry po. No, my fault. I should be the one saying sorry. Bahagyang yumuko si Cheska at pilit na ngumiti. I'll serve it right away. Dali-dali siyang tumalikod, habang hawak ang menu gamit ang dalawang kamay. Ramdam niyang nanginginig ang mga daliri niya. Cheska, focus. Trabaho to. Bulong niya sa sarili. Pagkarating niya sa service window, inilapag niya ang order sa head chef. 1 grilled salmon with lemon butter sauce, iced tea and 1 lava cake. Copy. Sagot ng chef habang kinuha ang slip. Tahimik siyang tumayo sa gilid, pero hindi mapigilan ang sarili. Hawak niya ngayon ang kanyang dibdib, kung saan mabilis ang tibok ng puso. Ba't ganun? First time ko lang makakita ng customer na ganun kagwapo. Tapos, nakatitig pa sa akin ng diretsyo. Yung kamay niya ang init. Napangiti siya, pero kasabay nun ang pag-iling. Cheska, first day mo pa lang. Bawal ma-fall sa customer, lalo na't mukhang sosyal. Pero kahit papilitin niya huwag pansinin, hindi niya mapigilang mapalingon sa mesa kung saan naroon ang lalaki na nagngangalang Clyde. At nang saktong tumingin to sa direksyon niya, agad niyang iniwas ang tingin. Namumula na ang pisngi at hindi makaayos ng paghinga. Sa loob-loob niya, isang bagay ang malinaw. Hindi lang order ang naiwan ni Clyde sa table, pati ang epekto niya sa puso ni Cheska. Mabilis na naging takbo ng kusina. Nang marinig ni Cheska ang tawag mula sa head chef, agad siyang tumakbo pabalik sa service window. Miss Cheska, ready na yung grilled salmon at lava cake. Thank you po. Tugon niya, habang maingat na kinukuha ang tray gamit ang dalawang kamay. Habang papalapit sa table ni Clyde, ramdam niya ang init sa kanyang batok. Parang bumalik lahat ng kaba. Tinapik muna niya ang dibdib. Relax lang. Huwag kang magpaka-weird. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa mesa, pinilit niya maging professional. Sir, here's your order po. Grilled salmon with lemon butter sauce, lava cake, and iced tea. Sabay ngiti niya habang marahan at maingat na inilalapag ang bawat pinggan sa lamesa. Ngunit hindi niya tinignan si Clyde. Habang nagsasalita, napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Mas tahimik ito, at tila mas interesado sa boses niya at kanyang muka kesa sa pagkain. Enjoy your meal po. Dagdag niya, at halos madulas pa ang tray sa kamay niya sa kaba. Agad siyang tumalikod at bumalik sa area kung saan siya naglilinis kanina. Doon sa mesa sa dulo na pinupunasan niya na ilang beses, pero heto na naman siya. Hawak ang pamunas at kunwaring abala. Hindi pa siya nakakatatlong pahid sa mesa nang biglang may kumalabit sa balikat niya. Muntik pa siyang mapasigaw, sabay talo ng konti sa gulat. Paglingon niya, si Sophie. Nakakagulat ka naman? Sita niya habang hawak ang dibdib. Tawang-tawa si Sophie sa reaksyon niya. Grabe ka, para kang tinuktok ng multo. Uy, relax ka lang ha. Akala ko kung sino na eh. Napansin ni Sophie ang pamumula ng pisngi ni Cheska. In fairness ha, parang namumula ka. Sabay pisil sa braso niya. Ha? Hindi ah. Hindi daw. Halata kaya. Seryoso ka dyan sa pagpupunas mo na para may kagalit ka sa mesa. Malinis naman yan. Inuulit mo pa rin. Wala lang, bored lang. Aniya at napapakamot sa batok. Bored o distracted? Ano ba? Type mo yung customer, no? Ha? Grabe ka, hindi ah. Oh, come on. Huwag ka na mag-deny, kita ko yon. Hinilig ka nung inabot mo yung menu kanina. Tapos ngayon parang di ka mapakali. Umamin ka na, friend. Tumawa ng pilit si Cheska. Hindi nga, wala yon. Normal na customer lang. Normal? Sabay irap ni Sophie. Girl, hindi normal ang itsura nun. Parang leading man sa teleserye. Sa totoo lang, ako na una nakakita sa kanya. Kaso nauna ka makalapit, kaya sige na nga.
Sa'yo na. Grabe ka talaga? Natatawa si Cheska pero ramdam niyang pumipintig na naman ang pisngi niya sa hiya. Napatingin si Sophie sa direksyon ng mesa ni Clyde. Grabe girl nakatingin. Ha? Napabalikwa si Cheska. Oo, tingnan mo. Dahan-dahan. Parang slow motion, ibinaling ni Cheska ang ulo niya pakanan. At yun nga, nakatingin si Clyde. Hindi ngiting pogi o mayabang ang itsura. Simple lang, tahimik pero diretso sa mata niya. Agad niyang iniwas ng tingin. Napatingin din pala ako, ang awkward. Caught in the act. Ano, type mo rin pala no? Hindi ko nga alam, ang kulit mo naman eh. Sure ka kasi ko ako yan. Siguro napaupo na ako sa tabi niya tapos nagtanong ako ng, Hi sir, gusto niyo po ba ng extra rice or extra conversation? Sabay tawa nito ng malakas. Hay nako. Ani Cheska at umiling. Pilit pinipigilan ang pagngiti. Sakto namang may dumating na bagong grupo ng mga customers sa entrance. Mga 6 na katao. Halatang pamilya at galing sa event dahil formal ang kasuotan. Agad na tinawag sila ng isang supervisor para asikasuhin. Ayan na, may bagong tables. Tara na, baka mapagalitan pa tayo. Ani Sophie. Naghiwalay na sila ni Cheska at na-assign sa kanya-kanyang table. Nakita ni Cheska mula sa gilid ng mata niya na tumayo na si Clyde mula sa kanyang mesa. Tapos na itong kumain. At sa isip niya, normal lang sana yon, kundi lang dahil sa isang bagay. Wala pa siyang binabayaran. Napakurap siya at mabilis na sinulya pa ng tray ng bill sa ibabaw ng mesa. Wala. Ni resibo, ni pera, wala siyang nakita. Biglang nanlamig ang kamay niya. Oh my God, anong ginagawa niya? Baka dine and dash to ah. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang naglakad. Halos tumakbo para salubungin si Clyde bago pa ito makalapit sa pintuan ng restaurant. Sir, mahinang tawag niya pero hindi siya pinansin. Kaya't mas binilisan niya pa ang hakbang at tuluyang hinarangan ng daan ng lalaki. Excuse me po, sir. Nagulat si Clyde. Miss, okay ka lang? Sir, sorry po. Hindi pa po kayo pwedeng umalis. Napakunot ang noon ni Clyde. Bakit naman? Sinilip mo na ni Cheska ang paligid. Wala namang masyado nakatingin, kaya't dahan-dahan siyang lumapit. Halos pabulong ang susunod na sinabi. Sir, pasensya na po ah. Pero parang hindi niyo po binayaran yung kinain niyo. Napataas ang kilay ni Clyde. Ha? Hindi ako nagbayad? Tumango si Cheska at medyo napalunok pa. Opo, wala po kasing bill o cash dun sa mesa niyo. Baka lang po talaga. Wala po kayong dalang pera ngayon. Naintindihan ko naman po baka emergency lang. Tinitigan lang siya ni Clyde. Nakangiti na ang isang sulok ng labi. Sir, kung kailangan niyo po ng tulong, may 2,000 pesos po ako ngayon. Pautang ko po muna sa inyo. Okay lang po sa akin. Biglang natawa si Clyde. Maliit na tawa, hindi pigil, kundi isang malakas, malalim at nakakahawang tawa. Tila hindi makapaniwala sa naririnig niya. Wala po talaga akong ibang intensyon kundi tumulong. Dagdag ni Cheska, ramdam ang init sa pisngi niya, habang nilalapitan siya ng ilang matang osisero sa tawa ng lalaki. Sir, wag po kayong tumawa ng ganyan, nakakahiya ho. Ang dami na nakatingin. Hindi pa rin huminto si Clyde. Napapikit na lang si Cheska, habang pinipilit siyang patahimikin. Sir, please, baka mapagalitan pa ako eh. Shh! Ang bait mo naman pala. Talagang handang magpautang. Hindi naman po sa ganon. Kasi po ayoko matrouble kayo. Baka ma-embarrass pa kayo kung wala akong pambayad? Opo. Mukha naman po kayo maayos. At pogi pa kaya ang weird lang na... hindi po yun ang ibig ko sabihin. Pogi? Ulit ni Clyde, mas malakas ang tawa ngayon. Hindi po, oo, pero hindi yun ang point ko. Ang cute mo. Sir, wag niyo po ako iniistorbo, nakakahiya po talaga. Sabay takip na Cheska sa bibig ni Clyde, gamit ang 2 palad. Pero hindi niya napigilan ang sarili sa pamumula. Okay. Ani Clyde,
Bahagyang pinapawi ang luha sa mata niya kakatawa. Pasensya na. Sir, seryoso ho ako. Kung may problema po kayo, ako na lang bahala. Huwag lang po kayo basta lalabas, baka po may security. Miss Cheska, right? Natigilan si Cheska. Po? Relax, di ako magnanakaw. May account ako dito, regular client. Alam ng management na pinapadala sa office ko ang bill. Postpaid kumbaga. Napanganga si Cheska. Ha? Hindi ako dine and dash. Dine and dash with charm, maybe. Sabay kindat nito. Hindi siya agad nahakibo. Para siyang tuod na natameme sa gitna ng dining hall. Habang si Clyde tila enjoy na enjoy sa reaksyon niya. Ang kulit mo pala pero sweet. Bulong ni Clyde. Bago pa siya makasagot, may bigla ang huminto sa gilid nila. Napalunok si Cheska at dahan-dahang lumingon. Ano nangyayari dito? Tanong ng pamilyar na boses. Napalingon si Cheska at halos matumba sa gulat na makita si Ma'am Trina. Ang mahigpit pero maayos na makitungo nilang manager. Bit-bit nito ang clipboard. Nakakunot ang noo habang tinitignan ng paligid. Mukha itong seryoso at parang may hahanapin. Ma'am, halos sabay na sabi ni Cheska at Clyde, pero magkaiba ang tono. Si Cheska puno ng kaba, habang si Clyde naman parang kalmado lang at nakangiti pa. Miss Trina kasi po. Mabilis na naghanap ng paliwanag si Cheska. Pero napatigil siya nang mapansin ang biglaang pagputla ng mukha ng manager. Nakatitig lang si Ma'am Trina kay Clyde at parang may naalala itong mahalagang bagay. Nanlaki ang mata nito. At bago pa makapagsalita ulit si Cheska, bigla na lang yumuko si Ma'am Trina. Parang may dumating na espesyal na tao. Sir Clyde! Halos pabulong pero ramdam ang paggalang sa boses nito. Ha? Tinawag mo siyang sir? Ngumiti lang si Clyde at umiling. Hindi mo naman kailangan yumuko, Ma'am Trina. Ayos lang. Sir, pasensya na po. Hindi po namin alam na nandito kayo. Wala po kami natanggap na abiso. Okay lang. Gusto ko lang dumaan. Nagutom din ako. Pero para kay Cheska parang umiikot ang mundo niya. Wait lang po. Sorry. Sir Clyde? Naguguluhan niyang tanong. Humarap sa kanya si Ma'am Trina na ngayon halatang naiilang pa rin. Cheska, siya si Sir Clyde Garcia. Siya ang may-ari ng restaurant na ito at ng buong kumpanya. Doon para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano ho? Siya ang boss natin. May-ari, pinakamataas. Napaatras si Cheska at muntik pang matapilok. Naku, hindi ko ho alam. Pasensya na. Diyos ko, sinarmanan ko po yung may-ari. Akala ko kukuha kayo ng pagkain tapos aalis lang. Hindi napigilan ni Clyde ang tawa. Tumawa siya ng malakas habang halos madulas na sa sobrang hiya si Cheska. Akala mo talaga kakain ako sa sarili kong restaurant tapos hindi mo babayad? Sir, ang yabang ko pa naman kanina. Nagalok pa ako ng 2,000. Diyos ko, ibaon niyo na lang po ako sa simento. Di mo kailangan mahiya. Sa totoo lang natuwa ako. Kung lahat ng crew kasing alerto mo, wala sigurong customer na makakatakas kahit isang kutsara lang ang nakain. Tumango si Ma'am Trina. Tama po yan. Si Cheska, isang masipag na trainee dito, kahit bago lang siya lagi nakabantay. Totoo ba yan, Cheska? Sir, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang po gawin na maayos yung trabaho ko. Maya-maya, lumapit ang isang assistant na bitbit ang envelope. Binuksan ito ni Clyde at may hinugot na maliit na booklet ng tseke. Sinulatan niya ito habang nag-uusap pa sila. Napatingin si Cheska sa ginagawa ni Clyde, habang si Ma'am Trina tahimik lang sa tabi. Nakita ko kung gaano ka ka-alerto sa trabaho mo. Sabi ni Clyde habang nagsusulat ng halaga sa tseke. Bilang pasasalamat, sa iyo ito. Nag-aalangan pa si Cheska habang tinitignan ng papel. Nang mabasa niya ang halagang 30,000 pesos, para siyang nawalan ng lakas. Sir, totoo po ba to? 30,000? Para sa... Tip. Para sa empleyadong kayang pigilan, kahit ang may-ari ko hindi magbabayad. Sir naman, sobra naman ho ito. Hindi ko po matatanggap. Pwede yan, pandagdag sa ipon mo. At pampawala ng hiya dahil sa nangyari. Hindi napigilan ni Cheska ang sarili. Sa sobrang saya at pagkagulat, bigla siyang napatalon at napayakap kay Clyde.
Yung tipong hindi sinasadya, pero galing sa puso. Mahigpit pero mabilis. Parang batang biglang binigyan ng regalo. Natahimik ang lahat, pati si Ma'am Trina parang natigilan. Nang ma-realize si Cheska ang ginawa, agad siyang bumitaw. Naku po, sir, sorry. Hindi ko po sinasadya. Sobrang natuwa lang po talaga ako. Promise po, last na yon. Ngunit kumiti lang si Clyde. Okay lang. Libre naman ang yakap kung galing sa totoong nararamdaman. Doon natigilan si Cheska. May kung anong kakaiba sa pagkakasabi ni Clyde. Hindi siya sigurado kung totoo lang ba yon o may halong biro. Pero nang tumingin siya dito, nakangiti ito sa kanya na parabang may ibang ibig sabihin. Ma'am Trina, pakisabi sa kusina masarap ang adobo. Masarap din yung salmon. Di pa rin nagbabago. Sabihin mo sa security, may bago na tayong bantay sa dining area. Baka siya na yung maging sikreto nating panalo. Natawa si Ma'am Trina. Opo sir, salamat po ulit. Naglakad na si Clyde paalis. Pero bago tuluyang lumabas ng restaurant, lumingon siya pabalik kay Cheska. Magkikita pa tayo. Maikli nitong sabi. Tumango si Cheska, bagamat hindi pa rin makapaniwala sa lahat na nangyari. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng restaurant. Hawak ang tseke. Nanginginig ang tuhod habang iniisip. Ba't parang hindi ito basta-basta lang na araw? Ba't parang hindi ko na siya makakalimutan? Mabilis ang ikot ng araw sa La Vida Restaurante. Sa dami ng customer ngayon, halos hindi na malaman ni Cheska kung alin ang uunahin. Magkakasunod ang order. Sabay-sabay ang tawag. At ramdam niya ang kirot ng paang hindi makahinga sa kakalakad. Sa gilid ng kitchen, si Sophie abalang-abala sa pag-aasikaso ng mga table. Grabe, ang dami ngayon. Ani Sophie, habang sumusulip kay Cheska na bitbit ang 2 baso ng orange juice. Kala ko kahapon ang pinaka-busy. Sagot naman ni Cheska, pinipilit ngumiti kahit basang-basa na ang likod niya ng pawis. Ngunit sa gitna ng pagiging abala, hindi niya napigilang mapansin na naman si Clyde sa usual nitong pwesto. Nakaupo't relax habang may hawak na tablet. Para bang wala lang sa kanya ang kaguluhan sa paligid. Parang bahay niya na talaga tong resto natin, no? Pabirong sabi ni Sophie. Ngumiti lang si Cheska. Sanay na ako. Isang araw na wala siya dito, baka hanapin ko pa. Sakto namang dumating ang assistant ni Clyde at sinabi sa manager na magpapareserve ito ng VVIP room para sa isang family gathering. Nataranta ang buong staff. Agad na inayos ang loob ng kwarto mula mesa, upuan, at mga kagamitang gagamitin. Sa kalagitnaan ng gulo, may pumasok na isang ginang. Mapapansin agad siya kahit sa dami ng tao. Nakaputing t-shirt, simpleng short, at tsinelas. Walang kolorete ang muka pero ang ganda, hindi may pagkakaila. Malinis tingnan, maamo ang mata, at may tindig na parang sanay sa buhay. Kahit na simple ang itsura. Nagtaka si Cheska nang makitang nilapitan to ng manager at may sinabing pabulong. Maya-maya pa, iniwan ng manager ang ginang at nagmamadaling pumasok sa kitchen. Napakunot ang noon ni Cheska. Agad siyang lumapit sa ginang. Ma'am, good afternoon po. May kailangan po ba kayo? Tanong niya sabay ngiti. Hay iha, pwede ba ako magpasama sa VVIP room? Dito raw ako dadalhin, sabi ng kausap ko kanina. Opo ma'am, ako na pong bahala. Pasensya na po medyo busy lang po talaga ngayon. That's okay. Nakikita ko nga ang saya pala dito, ang daming tao. Opo, ganyan talaga pag weekends, parang piyesta. Tahimik silang naglakad sandali, bago muling nagsalita ang ginang. Ilang taon ka na nagtatrabaho dito? Bali po mag-6 na buwan pa lang po. Pero ang dami ko na agad natutunan. Masipag ka naman. Marunong ka makitungo sa mga tao. Salamat po. Naku, pasensya na rin po talaga sa inasta ng manager namin kanina ha. Medyo sabog lang po siguro sa dami ng ginagawa. Huwag mo nang alalahanin yon. Sa totoo nga, mas okay pa ikaw ang lumapit. Mas magaan kang kausap. Talaga ho? Thank you po. Minsan po kasi hindi ko alam kung paano lalapitan ng customer, lalo na kung hindi ko kilala. Basta importante sincere ka. Yung totoong ngiti. Mas nararamdaman yan kaysa sa ganda ng uniform
o galing sa nakasanayang script? Nagulat si Cheska sa sinabi ng ginang. Parang may lalim ang mga salita nito. Hindi lang ito simpleng customer na para bang sanay itong makitungo sa maraming tao. Ang totoo po niyan, gusto ko po talaga ang trabaho ko. Kahit nakakapagod, masaya po ako. Lalo na pag may nakakausap akong gaya niyo. Ako pa talaga. Nakakatuwa ka naman, Iha. Anong pangalan mo? Cheska po. Kayo po? Laura. Pero pwede mo akong tawaging Tita Laura. Laura? Ang ganda po ng pangalan niyo, bagay sa inyo. Aba, salamat ha. Ikaw din, bagay sa iyo ang Cheska, parang mabait. Ngumiti si Cheska. Hindi niya alam kung bakit pero ang gaan ng pakiramdam niya habang kausap si Laura. Parang matagal na silang magkakilala. Hindi ito gaya ng ibang customer na lagi nagmamadali. Seryoso o may hinihingi agad. Si Laura, parang andun lang para makinig, makipagkwentuhan, at ngumiti sa ibang tao. Habang naglalakad sila sa hallway, napapalingon si Laura sa bawat detalye ng restaurant. Ang ganda pala ng lugar niyo dito sa loob. Malinis at maaliwalas. Opo, pinapaganda po talaga ni Sir Clyde. Madalas po siya rito. Siya na nga po talaga yung owner nito. Tsaka parang bahay niya na po ito eh. Clyde, you mean yung lalaki sa may bintana kanina? Opo, siya po. Parati po siyang nandito simula nung unang araw. Halos araw-araw ko na po siyang nakikita. Mukhang mabait naman. Tahimik lang. Opo, pero minsan para may tinatagong problema. Bulong ni Cheska sabay tawa. Joke lang po. Mabilis ka rin pala magbiro ha? Pagdating nila sa harap ng VVIP room, huminto si Cheska at tinignan ng ginang. Tita Laura, ito na po yung room. Dito na lang po kayo. Ako na pong bahala kung may kailangan pa kayo. Salamat, Iha. Ang bait mo. Sana marami pang kagaya mo. Wala pong anuman. Balik na lang po ako kung may kailangan kayo ah. Oh, sige. Mag-iingat ka. Mukhang di ka pa kumakain. Sanay na po. Basta masaya ang customer, ayos na ako. Tumango si Tita Laura at pumasok na sa silid. Pagdating niya sa floor, sinalubong agad siya ni Sophie. Sino yun? Parang hindi pang VVIP ang suot pero dinala mo sa loob. Di ko rin alam. Pero ang bait niya, parang may aura na hindi ko may paliwanag. Saka grabe ang timing mo ah. Dumating ang bagong batch ng order, tara na. Bumalik si Cheska sa abalang mundo ng restaurant. Nagsimula na ulit siya magsilbi sa mga mesa. Pero kahit abala siya sa isipan niya, hindi mawala-wala ang imahe ni Tita Laura. Pagkatapos na isang mahabang araw ng pagtanggap ng customers, pagpapalit ng mga baso at walang humpay na pag-aasikaso sa mga orders, sa wakas halos tapos na ang shift ni Cheska. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang binti at balikat, pero masaya siyang nakatapos ng maayos. Teka lang, Cheska. Hingal ni Sophie habang buhat-buhat ng ilang upuan. Sobrang dami ng tao ngayon, parang fiesta. Grabe nga no, pero ang saya pa rin, kahit pagod, worth it. Sagot ni Cheska habang pinupunasan ng isa sa mga lamesa. Basta ikaw girl, masipag talaga at nakaka-proud ka. Sabay kindat ni Sophie. Habang nagkukwentuhan silang dalawa, napalingon si Cheska sa pinto ng VVIP room. Napansin niyang bumukas ito. Isa-isang lumabas sa mga taong suot ang mamahaling kasuotan. Nasa unahan si Miss Laura, ang babaeng tinulungan niya kanina. Kasunod nito si Clyde, na agad ding napatingin sa kanya. Napalunok si Cheska at mabilis inayos ang sarili. Nakaramdam siya ng konting kaba at hindi niya alam kung bakit. Pero parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nagkatinginan sila ni Tita Laura. Ngumiti ito sa kanya at nagsimula lumapit. Good evening, Iha. Ikaw si Cheska, hindi ba? Paninigurado nito. Yes, ma'am, ako po. Lumapit na rin si Clyde. Tahimik lang pero malinaw na interesado sa usapan. Anak, siya yung tinutukoy ko sa'yo kanina. Yung batang ubod ng pagkarespeto kung kausapin ako. At kusa akong tinulungan. Very polite. Kwento ni Laura habang nakatingin kay Clyde.
Napatingin si Clyde kay Cheska at napansin na medyo naiilang ang dalaga. Ngunit sa halip na pagsungitan, ngumiti ito ng konti. Salamat, Cheska. Hindi lahat ng staff may ganyang klaseng malasakit. Ginawa ko lang po yung tama, sir. Biglang dumating si Miss Trina, ang kanilang manager, nang tawagin ni Clyde. Miss Trina, ba't may iniwan si Mama kanina? Alam mo naman VVIP ang pamilyang to. Kinabahan si Miss Trina at agad na yumuko. Pasensya na po, sir. Hindi ko po namukaan si Mama. Promise po hindi na mauulit. Hindi lang yun ang issue. Buti na lang may staff na katulad ni Cheska. Seryosong dagdag ni Clyde. Tumango si Laura. Tama ang anak ko. Iba ang ugali ng batang ito. Malinis, magalang at may malasakit. Kaya ako siya naalala agad. Lumipat si Clyde kay Cheska. Simula bukas, hindi ka na floor staff. Napakunot noo si Cheska. Hindi agad na gets ang ibig sabihin. Ano ho? Promoted ka na. Front desk assistant ka na starting tomorrow. Parang napako sa kinatatayuan si Cheska. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Halos hindi siya makagalaw. Sir, ako po. Pero hindi ho ako nakapagtapos ng koleyo. Hindi ho ako bagay sa ganun trabaho. That's not important kung anong tinapos mo. Ang mahalaga kung paano ka magtrabaho. At nakita ko may puso ka sa ginagawa mo. Seryosong sagot ni Clyde habang nakatitig sa kanya. Namumuo ang luha ni Cheska sa mga mata niya. Agad siyang napatingin kay Clyde. Maraming salamat, sir. At doon, naluha siya. Pilit niyang pinigilan ng luha. Bago siya muling makaiyak, lumapit si Clyde at marahang inabot ang kanyang pisngi. Gamit ang hintuturo nito, hinaplos nito ang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ka na umiyak, di bagay sa'yo. Napatitig si Cheska kay Clyde. Halos wala na siyang marinig, kundi ang tibok ng kanyang puso. Napasinghap ang mga staff sa paligid. Kilig na kilig ang lahat sa nasaksihang eksena. OMG, parang sa teleserye. Ani Sophie sa katabing waiter. Tahimik lang si Laura pero halatang tuwang-tuwa habang pinapanood ng anak at si Cheska. Hindi maitago ang kilig nito, lalo na nang makita kung paano ngumiti si Clyde habang nakatitig sa dalaga. I like her. Mahinang sabi sa sarili ni Laura. She's genuine. Ilang saglit pa nagsimula nang magpaalam ang pamilya Garcia. Nagpasalamat sila sa buong staff. Bago lumabas, muling lumapit si Laura kay Cheska. Cheska, sana magkita pa tayo ha? At sana wag kang magbago. Salamat po ma'am. Sobrang salamat po talaga. Nang makaalis ang pamilya at tuluyang lumabas ng restaurant, agad siyang nilapitan ni Sophie. Oh my gosh girl! Hindi ka na lang basta-basta. Promoted ka na, kinilig pa si boss sa'yo. Hoy, tigilan mo nga ako. Nangingiting pabulong ni Cheska habang hawak ang pisngi kung saan humaplos ang daliri ni Clyde kanina. Ano, amin na to? May something? Crush mo na sa Sir Clyde, no? Wala nga, grabe ka, ikaw napaka-chismosa. Baka mamaya ikaw na pala yung future Mrs. Garcia. Ready na ako sa kasal. Imbitado ako Loko ka talaga? Natatawa at nahihiyang sagot ni Cheska. Pero kahit na anong tanggi niya, hindi niya maitatangging may kakaiba siyang nararamdaman. Para siyang lumulutang sa ulap. At kahit pagod ang buong katawan niya, magaan sa dibdib ang lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Cheska na napansin siya, hindi lang bilang staff, hindi bilang isang empleyado sa loob ng isang malaking gusali, kundi bilang siya, si Cheska. Kinabukasan maaga pa lang gising na siya. Halos hindi siya makatulog sa sobrang saya kagabi dahil sa promotion na nakuha. Ngayon, bagong simula para sa kanya ang pagiging front desk assistant. Pagharap niya sa salamin, halos mapangiti siya. Suot-suot niya ang red corporate dress attire na tanging mga may mataas na posisyon lang ang nagsusuot. Pakiramdam niya, isa na siyang ganap na professional kahit hindi siya nakapagtapos ng koleyo. Grabe, Cheska. Hindi ko akalaing mangyayari to. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang buhok.
Pagdating sa restaurant, sinalubong siya ng kasamahan. Halata sa mata na ilan ng gulat, pero mas marami ang natuwa para sa kanya. Uy, bagay na bagay sa'yo yan. Parang di ka na talaga waitress girl, mukha ka ng manager. Naku, wag mo nga ako lokohin. Kinakabahan nga ako eh. Baka magkamali ako. Relax ka lang. Kaya mo yan. Front desk lang naman yan. Hindi ka pa maglilinis ng isda. Sabay silang nagtawanan ni Sophie para ipagpatuloy ang gawain. Si Cheska naman tumayo sa front desk. Pinilit niya maging composed habang ini-entertain ang mga dumarating na tao. Habang nag-aayos ng mga reservations, napansin niyang parang may matang nakatingin sa kanya. Lumingalinga siya ng dahan-dahan. At doon niya nakita si Clyde. Nakaupo sa isang table, nakasandal at diretso lang ang tingin sa kanya. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Pero bigla itong natigil na may dumating na 3 customer. Lumapit siya agad at magalang na nagsalita. Good morning po, welcome to La Vida. How may I help you? Ngumiti ang isa sa kanila. Would like to avail the VVIP room, please. Agad niyang kinuha ang details. Sinamahan ang grupo papunta sa VVIP room. Habang naglalakad, bigla na lang may tumabis sa kanya. Isang matangkad at gwapong lalaki na may pamilyar na aura. Hi, I'm Marcos Gabriel. Magiliw na pagpapakilala nito, sabay abot ng kamay. Nagulat si Cheska pero magalang niyang tinanggap ang kamay nito. Hello po. I'm Cheska. First day mo ba ngayon sa posisyon na to? Opo, sir. Kinakabahan nga ako eh. Baka magkamali ako sa records o makalimutan ko yung process. Napangiti si Marcos at bahagyang umiling. Huwag kang sir ng sir. Marcos na lang. Nakakailang eh. Parang ang tanda ko tuloy. Guest po kayo, kaya dapat may respeto kami. Hindi naman ho basta pwedeng pangalan na lang itawag ko sa inyo. E di kuya na lang. Mas bata pakinggan. O baka naman, mas bagay si na Marcos na lang itawag sa akin. Mas casual. Napailing si Cheska, pero hindi maitago ang ngiti. Nako, baka ho magalit yung manager ko at marinig niya, lagot ho ako dun. Hindi naman. Mukha ka masiyahin. Kaya bagay na medyo chill ka lang sa paikitungo. Saan ka ba dati naka-assign bago sa front desk? Waitress po ako. Nagulat din ho ako nung ilipat ako dito. Hindi ko rin ho akalaing papasa ako. Kaya pala, may aura ka kasing approachable. Madali kang lapitan at parang hindi nakaka-intimidate. Alam mo yun? May ibang receptionist na parang stiff. Pero ikaw parang natural lang. Nako, baka masobrahan na po yung pambobola nyo ha? Hindi ako nambobola? Seryosong sagot ni Marcos. Sabay diretso ang tingin sa mata niya. Magaan ka lang kausap. Parang may nababagay sa'yo na mas malaki pang role dito. Napalunok si Cheska at hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Kaya nagpalusot na lang siya. Ayan na po yung VVIP room, Sir Marcos. Doon po tayo. Pagdating nila, binuksan niya ang pinto. Ipinaliwanag ang mga amenities. Meron po tayong private dining area, soundproof walls at complimentary drinks. Kung may kailangan po kayo, dial nyo lang po yung number na nasa phone sa gilid. Tahimik lang na nakikinig si Marcos, pero halatang napangiti na rin siya habang tinitignan si Cheska. Nang matapos yung nagpaalam na ang dalaga. Dito na po kayo, Sir Marcos. Enjoy your stay. Thank you, Cheska. Pero bago ka umalis, pwede ba kitang tanungin na isa pa? Ano po yun? Ba't parang lagi ka nakangiti? Kanina pa kita nakikita sa front desk. Parang hindi ka napapagod gumiti. Sikreto mo ba yan para magana araw ng iba? Hindi naman ho. Baka kasi nakasinayan ko lang. Kapag hindi ho ako nakangiti, parang ang sungit ko kasi tingnan. Kaya siguro ganon. Effective siya to be honest. At nakakaganang pakiramdam yung smile mo. Kaya siguro napapadaldal ako bigla. Napatingin si Cheska sa kanya. Hindi alam kung matatawa ba o matutunaw. Naku sir, wag niyo na po akong biruin. I'm serious. Keep it up, Cheska. Malay mo. Yan mismo ang dahilan kung ba't ka mas aangat pa dito. Salamat po, Sir Marcos. Good. Anyway, pwede ka na bumalik sa desk mo. Bago ka pa mapagalitan. Biro ni Marcos sabay kindat. Napailing si Cheska pero hindi mapigilang umiti. Habang naglalakad siya pabalik,
Napansin niyang magaan ang kanyang dibdib. Iba yung dating ng mga salita ni Marcos. Hindi lang siya basta guest, parang may sincerity sa tono nito. At dahil doon, hindi niya namalayang nakangiti pa rin siya hanggang makarating sa front desk. Hanggang makita niya si Clyde, nakatayo, nakatingin sa kanya na para bang ilang minuto na siyang hinihintay. Ba't kang humingiti mag-isa? Tanong nito, malamig ang boses pero halata ang kuryosidad. Ha? Wala naman ho. Tingin ko meron. Sino ba yung kasama mo maglakad kanina? Si Sir Marcos po, isa sa mga guest. Nagpakilala lang naman siya. Paliwanag niya kahit medyo naiilang. Mukhang natuwa ka yata sa kanya. Hindi naman ho, natural lang naman ang umiti, syempre guest yun. Ganun ba? Sagot ni Clyde pero halatang may bahid ng selos ang tono niya. Ba't parang may tono yung tanong mo, sir? Umiwas si Clyde ang tingin. Wala, trabaho mo lang gawin mo. Don't get too friendly. Napakurap si Cheska bago tumango. Okay po. Habang nagpatuloy siya sa trabaho, hindi mawala sa isip niya ang titig ni Clyde at tila selos na nararamdaman nito. Para bang may kakaibang saya sa puso niya dahil sa maliit na bagay na yon. Alam niyang may epekto siya kay Clyde. Lumipas sa mga araw at buwan. Halos hindi namamalaya ni Cheska ang mabilis na panahon. Bawat araw na pumapasok siya sa labida, pakiramdam niya hindi trabaho ang ginagawa niya, kundi isang bagay na talaga nakalaan para sa kanya. Kahit minsan, sunod-sunod ang pagpasok ng mga customers. Kahit tumatagal siya ng ilang oras na nakatayo sa front desk, hindi niya maramdaman ang bigat ng pagod. Siguro dahil mahal niya ang ginagawa niya, at siguro rin dahil pakiramdam niya unti-unti niyang natutupad ang mga pangarap niya. Pero ngayong araw, kakaiba. Walang pasok lahat ng staff ng labida dahil espesyal na okasyon. Kaarawan ng kanilang general manager. Ang may-ari na si Clyde. Malaking selebrasyon ang inihanda ng pamilya nito at imbitado ang lahat ng empleyado. Ilang araw bago ang event, paulit-ulit siyang tinatanong ng mga katrabaho kung pupunta siya. Kahit si Clyde mismo, kinumusta siya at sinabing umaasa itong makakarating siya. Pero heto siya ngayon, nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa maliit na imbitasyon na naiwan sa mesa. Pinikit niya ang mga mata at napangiti. No ba, Cheska? Kung pupunta ka doon, baka hindi ka rin mag-enjoy. Tsaka hindi ka sanay sa engranding party. Mas okay na dito ka na lang. Ani niya sa sarili. At doon niya tuluyang napagdesisyon ng magstay na lang sa bahay. Simple lang ang balak niya. Magluto ng paborito niyang pagkain. Kahit papaano, may pagdiwang ang promotion niya sa sariling paraan. Overdue na nga dahil sobrang busy siya. Tanghali na nang magdesisyon siyang lumabas at mamili sa palengke. Bitbit ang maliit na listahan, dumaan siya sa mga pwesto ng gulay at karne. Sa bawat pagbili niya, pakiramdam niya, parang ang saya-saya ng puso niya. Hindi lang dahil marami siyang pera, kundi dahil alam niyang bunga ito ng sarili niyang pagsusumikap. Kuya, pabili po na sitaw sa katalong. Masigla niyang sabi sa tindero na nakangiti rin sa kanya. O eto, bagong pitas yan. Kare-kare ba lulutuin mo? Napangiti si Cheska sa tanong nito. Opo, favorite ko po kasi. Sunod siyang dumaan sa pwesto ng karne para bumili ng tuwalya ng baka. Saka kumuha ng peanut butter na gagamitin para sa sauce. Nang mapadaan siya sa tindahan ng pasta, agad niyang naalala ang carbonara. Aba, hindi pwedeng mawala to, sabi niya habang kumukuha ng cream at pasta. Habang nagbabayad siya sa kahera, naisip niya na matagal na rin pala mula nang huli siyang nagluto ng espesyal na pagkain para sa kanyang sarili. Noon kasi puro tipid, puro instant noodles, at kung minsan sardinas lang. Pero ngayon, kaya niya na magluto ng kumpletong handa, kahit siya lang ang kakain. Pag uwi niya, halos mapuno ang lamesa ng pinamili niya. Maingat niya inayos sa mga ito at agad nagsimulang magluto. Unang niluto ni Cheska, kare-kare. Kumulo sa kalan ng sauce na may peanut butter. Kumalat sa buong bahay ang amoy nito. Sunod na niluto niya ang carbonara. Habang hinahalo niya ang sauce,
Napangiti siya. Grabe, baka maubos ko to mag-isa. Nagprito din siya ng manok at lumpia at nilagay niya sa gilid ng plato. Mukhang pang-party talaga. 2 oras siyang nagluto at halos maligo na siya sa pawis pero sulit ang lahat. Pagkatapos inayos niya ang mesa at maingat na inihain ng lahat ng niluto niya. Napatingin siya sa kabuuan ng mesa. Hindi niya maiwasang ngumiti ng malaki. Wow, parang may bisita ako kahit ako lang mag-isa. Mahina niyang sabi at nakahawak pa sa bewang. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa labas. At napansin niyang halos wala ng araw. Ang kulay kahel na kalangitan, unti-unting napalitan ng dilim at nagbigay ito ng kakaibang kapayapaan sa kanya. Bilis naman ng oras. At bigla niyang naisip kung ano kaya nangyari sa birthday party ni Clyde. Siguradong ingrande, maingay at punong-puno ng tao. Samantalang siya, nandito lang sa bahay, mag-isa. Pero hindi siya nakaramdam ng lungkot. Sa halip, kapayapaan. Wala siyang kailangang i-please, wala siyang kailangang asikasuhin, kundi ang kanyang sarili. Nagligpit siya ng konti sa kusina, saka kinuha ang tuwalya at mga damit. Habang nakaharap sa salamin, napansin niya ang itsura niya. Pawis, medyo gusot ang buhok, at suot pa rin ang lumang duster na ginamit niya habang nagluluto kanina. Grabe, para naman ako naglabanan ng 10 basket nito. Pumasok siya sa banyo at nag-shower. Habang bumubuhos ang malamig na tubig, nakaramdam siya ng ginhawa. Pagkatapos, lumabas siya ng banyo at nagsuot ng maluwag na t-shirt at shorts. Amoy sabon pa ang katawan niya. Habang nagsusuklay siya, napangiti siya sa sarili. Pwede na, kakain na tayo. Ngunit bago pa man siya makaupo sa lamesa, biglang may kumatok sa pinto. Mahina sa una, tas maya-maya'y mas malakas. Sino naman kaya yon? Aniya sabay lakad papunta sa pinto. Pagkarinig ni Cheska ng katok, mabilis siyang nagbukas at halos malaglag ang kanyang panga sa nakita. Si Clyde, nakasuot pa ng taksido. Ang linis-linis at ang gwapo-gwapo. Parang artistang bumaba mula sa pelikula. Halatang galing ito sa isang engrandeng okasyon pero heto, nasa harap ngayon ang pinto niya. Sir Clyde? Halos bulong na sabi ni Cheska. Kita ang gulat at kaba sa kanyang muka. Ngumiti lang si Clyde. Hindi ito agad sumagot. Sa halip, ay inilabas ang kamay na nakatago sa likod. Isang bungkos na pulang rosas ang bumungad sa kanya. Para sa'yo. Sabi nito, medyo mahina pero may lambing. Napatakip siya ng bibig. Hindi maitago ang kilig na parang dumaloy sa buong katawan niya. Tinanggap niya ang bulaklak at agad itong inamoy. Parang ayaw ng bitawan. Grabe naman. Ang ganda. Thank you, Sir Clyde. Clyde na lang. Okay. Thank you, Clyde. Buti nagustuhan mo. Oo naman, gustong-gusto. Halika, pasok ka muna. Pumasok si Clyde at agad napansin ang simpleng bahay ni Cheska. Ito ang tinutuluyan niya sa Maynila. Hindi ito ang grande pero maaliwalas at cozy. Umupo sila sa sala pero hindi mapakali si Cheska. Akala ko nasa party kayo. Birthday niyo pa naman. Nandun ako kanina. Pero habang naririnig ko ang musika at nakikita ang dami ng tao para may kulang. Ang daming bisita pero hindi ako makaramdam ng saya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi wala ka doon. Mas gusto ko nandito kasama ka. Ha? Ako? Bakit ako? Parang nanlamig ang buong katawan ni Cheska at nanindig ang kanyang balahibo. Mas gusto ko makipag-usap sa'yo. Kahit tahimik lang tayo dito. Okay lang. Kesa makihalubilo ako sa mga taong wala naman akong pakialam. Hindi makapagsalita si Cheska. Para bang gusto niyang magtatatalon pero kailangan niyang magpigil. Upang mabasag ang tensyon, ngumiti siya at nagsalita. Sakto, may handa rin ako, kain tayo. Nagulat si Clyde na makita ang mesa. Halos mapanganga ito. Wow, parang fiesta. Ikaw lahat nagluto nito? Kasi dapat pang mini celebration ko sana ngayong gabi. Diba na-promote ako at matagal din bago ako nagkaroon ng free time.
Simple lang sana, kaya lang parang napadami yung luto ko. Humalakhak si Clyde at napailing. Grabe ka, Cheska. Kung ganito ang handa, mas mabuti pang dito na lang ako mag-birthday kaysa sa party ko. Sabay silang naupo sa mesa. Habang nagsasandok ng kare-kare si Cheska, pasimpleng napatingin sa kanya si Clyde. Napansin niya naman ito kaya agad siyang napangiti. Ano, ba't ganyan ka tumingin? Umangat ang gilid ng labi ni Clyde. Alam mo ba, mas masaya ako makita ka naglilingkod sa akin ng pagkain kaysa yung hinahainan ako ng caterer sa hotel. Kasi dito alam ko may puso. Kinabahan lalo si Cheska, kaya binaling niya ang atensyon sa pagkain. Tikman mo na lang para malaman mo kung masarap nga. Sumubo si Clyde ng kare-kare at agad itong napahinto. Grabe ang sarap. Hindi ako nagbibiro. Mas masarap pa sa natikman kong high-end restaurant. Loko? Tawa ni Cheska sabay talikod para maitago ang kilig. Habang kumakain, hindi sila nauubusan ng kwento. Nagkamustahan sila tungkol sa trabaho, sa mga simpleng bagay, hanggang sa umabot na sa personal na tanong. Cheska, kung sakaling hindi ka napunta dito sa La Vida, ano kayang ginagawa mo ngayon? Siguro naghahanap pa rin ng trabaho, o kaya nasa maliit na opisina, nagtsatsaga. Alam mo, buti na lang nandito ka. Hindi lang dahil magaling ka empleyado, pero dahil mas magaan ang araw sa tuwing nakikita kita. Nanlaki ang mata ni Cheska at muntik pang mabulunan. Nako, baka nalalasing ka na sa kare-kare ko ah. Hindi ako lasing. Alam kong totoo yung sinasabi ko. Tumahimik si Cheska. Hindi alam kung paano sasagot. Pero ramdam niya sa puso na nagsisimula na ang pagkakaroon ng kakaibang nararamdaman para kay Clyde. At doon sa simpleng hapunan sa maliit niyang bahay, naramdaman nilang dalawa na minsan, hindi kailangan ng engrandeng selebrasyon para maging espesyal ang gabi. Pagkatapos silang kumain, pareho silang nakangiti sa isa't isa. Habang nagliligpit si Cheska ng plato, narinig niya ang mahinang tugtog sa radyo. Napatingin si Clyde sa kanya, nakahilig pa sa pintuan habang tinititigan ang bawat galaw ni Cheska. Alam mo para may kulang. Ano na naman yun? Sayaw. Tamang-tama may tugtog. Naku, hindi ako marunong sumayaw, Clyde. Hindi talaga. Hindi naman to ballroom competition. Konting hakbang lang. Sundan mo lang, promise di kita pababayaan. Paano kung matapakan kita o kaya madapa ako? Kung matapakan mo ako, hindi ako masasaktan. Pero kapag hindi kita nakasayaw ngayon, baka doon ako masaktan. Natawa si Cheska at napailing. Naku, ang dami mong palusot. Pero ramdam niya ang kilig sa dibdib. Hinila siya nito palapit. Unti-unti, marahang ipinwesto ni Clyde ang kamay niya sa bewang ni Cheska. Napapikit si Cheska saglit. Naramdaman niya ang init ang palad nito na para bang nagsisigaw ng tiwala. Tama lang ba to? Perfect. Unti-unti sila nagsimulang sumayaw. Mabagal, maingat, pero sapat para maramdaman nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa bawat hakbang, naririnig ni Cheska na hindi lang ang musika ang naroon, kundi pati ang mabilis na tibok ng kanyang puso, na para bang gusto na nitong kumawala. Hindi naman pala mahirap. Sabi ko naman sa'yo basta kasama mo ang tamang partner, hindi ka mahihirapan. Nagangat ang tingin si Cheska, nagtama ang kanilang mga mata. May kakaibang lambing at init na dumaloy sa pagitan nila. Kaya para mawala ang kaba, nagsimula siyang magkwento. Tungkol sa paborito niyang pagkain, tungkol sa childhood memories niya, tungkol sa mga simpleng pangarap niya, katulad ng magkaroon ng maliit na cafe balang araw. Tahimik lang si Clyde, nakikinig ng mabuti, habang patuloy silang umiindayog sa mabagal na musika. Alam mo, ang saya mo kausap. Bakit naman? Kasi kahit simple lang yung sinasabi mo, ramdam kong galing talaga sa puso mo. Naku, nambobola ka na naman. Hindi ako marunong mambola. Straightforward ako pagdating sa'yo. Kinabahan si Cheska. Para bang ibang ibig sabihin ng salitang yon. Ayaw niya lang i-analyze para hindi siya tuluyang matunaw. Unti-unti nang natapos ang kanta.
Naging mas mabagal ang galaw nila. Mas lumapit si Clyde at halos ramdam ni Cheska ang init ng hininga nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa kanta o sa titig ni Clyde, pero biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Clyde, shh! Ngumiti si Clyde, mas lalo pang inilapit ang muka, hanggang sa magdikit ang kanilang mga labi. Sa una, banayad at puno ng pag-aalangan. Pero unti-unti ito naging mas buo, mas puno ng damdamin. Dahan-dahan nilang ninanamnam ang bawat sandali. Para bang tumigil ang oras, tumahimik ang paligid. Walang ingay, walang ibang tao, sila lang. At ang musika na unti-unting naglalaho sa background. Tumagal na ilang segundo ang halik, sapat para mag-iwan ng kakaibang init sa kanilang puso. Nang maghiwalay sila, parehong nakapikit pa at marahang nagbukas ng mga mata. Parehong namumula ang kanilang pisngi. Happy birthday, Clyde. Mahina pero puno ng emosyong sabi ni Cheska. Ngumiti si Clyde at nakatitig pa rin sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pa mahihiling ko. Ikaw yung pinakamagandang regalo. Napangiwi si Cheska sabay takip ng dalawang kamay sa sariling mukha. Corny mo talaga. Corny na akong corny. Pero totoo. Hindi na nakasagot pa ang dalaga. Nagpatuloy sila sa kwentuhan hanggang mapansin ni Cheska na lumalalim na ang gabi. Clyde, baka hinahanap ka na sa inyo. Dapat umuwi ka na. Pwede bang konti pa? Hindi pwede. Baka mapagalitan ka na ng pamilya mo. Saka nakakahiya, baka isipin nila ako yung dahilan. Sige na nga, pero Cheska, thank you sa gabi na to. I will never forget this. Ako rin. Salamat sa pagpunta at sa flowers. Tumayo na si Clyde. Bago pa lumabas ng pinto, bahagya itong lumapit at binigyan ng ngiti si Cheska. Good night, my lady. Napanganga si Cheska at napasara agad ng pinto sabay talon sa sofa. Grabe, ano ba yun? Bulong niya sa sarili habang nakangiti ng todo. Makalipas ang ilang minuto, habang nakahiga sa kama, nag-vibrate ang phone niya. Binuksan niya at binasa ang mensahe. Sabi ni Clyde nasa bahay na daw ito. Tinawag pa siyang prinsesa. Napakagat labi si Cheska at mabilis na nag-reply. Good night, Clyde. Sweet dreams. At baka nga ikaw na mapanaginipan ko. Bago tuluyang pumikit si Cheska, nakatanggap pa siya ng isang mensahe. Promise, Cheska. This is just the beginning. Gagawin kong pinakamasayang babae ang isang tulad mo araw-araw. I love you. Halos mapatalon si Cheska sa higaan. Mahigpit na niyakap ang unan at nakatulog siya ng may ngiti na hindi matanggal sa kanyang labi. Matapos ang gabing yon, marami pang naganap sa pagitan ng dalawa bago tuluyang naging opisyal na magkasintahan. Para kay Clyde, blessing from the heaven ang pagdating ni Cheska sa buhay niya. Para kay Cheska, siya na yata ang pinakamapalad sa balat ng lupa dahil binigay ng tadhana sa kanya ang lalaking mapagmahal tulad ni Clyde. It's not the end, but a brand new start. Marami pang mangyayari at alam nila yon. At handa silang salubungin ang lahat ng magkasama. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.